Hello guys, may ano lang pala ako, may kwento lang pala ako kahit konti lang. Mga 2 minutes. Marami kasi nagtatanong sa akin na bakit daw ako nagtitiis sa Saudi, bakit nakaya kong iwan mga anak ko, bakit hindi na lang daw ako nagpabrika, same lang din naman daw ng sahod. Tapos dito daw, pwede pa raw tayo saktan ng amo, ganyan. Pwede pa daw mamatay, tapos mahirap daw mag-isa, kakalungkot. Mas marami pa nagsasabi na sa pabrika daw kaya naman daw kitain yung sahod dito sa Saudi. For me lang guys Kaya for me na sa akin lang. Oo nga, kayang kitain yung sahod sa Saudi, kayang kitain sa Pinas. Pinagkaiba lang kasi guys, pag sa pabrika ka nagtatrabaho, problema mo yung pamasahe, baon mo, merienda, di ba? Merienda, tapos pag uwi ka, pamasahe uli, merienda. Tapos, may mga kita ka bang cravings mo, di ba? Napapagastos ka pa. Unlike dito sa Saudi guys, libre pagkain, libre internet, libre hygiene, libre pagkain, di ba? Tapos sahod mo, makukuha mo ng buo. Sa mga baguhan sa Saudi, magtrabaho sa Saudi, ang sahod talaga ay $400. Ganon din ako, ang pinirmahan ko din ay $400. Since na lumipat ako ng amo, 10 araw lang ako sa amo ko. Swerte naman na napunta ko sa mabait na amo, sa mayamang amo. Kaya nabigyan ako sahod na 2,000 riyal. 2,000 kung sa Pinas ay umaabot ng 31,500. Depende pa yun sa pagitan. Okay na rin siya guys, kasi buko siyang nakukuha. Tapos pag may emergency, nakakapag-advance ako. Diba? Hindi na ako namumblema ng pamasahe, baon, merienda. Dito guys, libre internet, pagkain. Diba? Nakakain ko rin naman dito yung mga pagkain sa Pinas. Diba? Ano naman? From 41 to 51, nang tinaba ako. Hindi naman taga pare-pareho ng napupunta sa mabuting amo. Swerte lang talaga ako na napunta ako sa mabait na amo. Di perfecto, pero okay na, di ba? Kasi, okay na rin yung sahod, 31. Nakakabuhay na rin ang pamilya. So guys, huwag nyo nang i-judge yung mga magulang, mga nanay, tatay na nagtatrabaho sa Saudi. Kanya-kanya lang tayo ng paraan kung paano mabuhay sa mundong to, kung paano natin buhayin ang ating pamilya, ang ating mga anak. Kanya-kanya lang tayo na diskarte guys. Alam natin sa sarili natin kung gaano kahirap mag-apply sa Pinas. Daming medical. Dito, napunta tayo sa Saudi. Pumunta ako sa Saudi, wala akong ginastos. Libre medical, libre pamasahe. Pinaiwan pa ako sa amin. Ganun yun guys. Kanya-kanya lang naman tayo ng pamamaraan kung paano tayo dumiskarte sa buhay, kung paano tayo mabuhay. Sipin nyo sa pabrika sa atin ha. Ang daming question. Mag-apply ka lang ng pabrika. Mag-helper ka lang. Magtetesting ka pa ng math. Mag-essay ka pa. Sa Saudi wala na. Hindi naka-question yung tattoo mo. Sa atin, pag-hehepahin ka pa. Diba? Sobrang hirap sa atin magtrabaho guys. Hindi natin nakukuha ng buo yung mga sahod natin. Na hindi katulad dito buo masasahod. Diyan sa Pinas hindi. Siyempre mamamasahe ka pa. Diba? Kakain ka pa. Dito hindi. Yun lang guys. Sana kayo magtanong kung bakit ganun. Kasi ang aking puso ay nasa Saudi. I mean, gusto ko talagang trabaho sa Saudi. Pas nagagaanan ako. Pray lang kay Lord na sana mapunta tayo sa mabait na amo. Yun nga, binigay ako sa mabait na amo. Malaki ang sahod for me. Yun lang guys. Huwag na tayong tanong-tanong pa ha. Kung gusto mo sa Pinas, just ka sa Pinas. Ako dito ako sa Saudi. Yun lang, bye-bye.